grief kasi, Ma'am Lala, no, this is very, it can be very overwhelming sa isang individual. Kasi, ang definition muna, Ma'am Lala, no, ng grief, ito yung normal na response ng isang individual to a loss pag may nawala. So, be it loss of a loved one, or halimbawa, yung sa ibang forms of losses also, loss of a career, job. So, lahat tayo dadaan sa grief, no? Or grieving process kung may mga nawala or nawawala. But, importante yes, very significant. Kaya, it can be life-changing. In fact, kasi maraming pagbabago, especially kung loved one, specifically sa ating unexpected, no? Unexpected. And so, it can be life-changing. Maaring nagkakaroon ng roller coaster, Ma'am Lala, of emotions. So, it can affect first, emotionally. Roller coaster of emotions yan. So, maaring anger, merong self-blame, self-doubt, of course, sadness, anxiety, dahil sa mga, mga fear, takot about what will happen ngayon, kung tayo ay mag-isa na lang, or ano na ang magiging future, kung wala ang ating loved one. Yeah, so, a lot of emotions there. Cognitively, Ma'am Lala, affected din, ha? So, nagkakaroon ng difficulty focusing. Concentration can be affected, yung ang ating mga cognitive ability. Kaya, always ang advice namin, Ma'am Lala, if we are going through a grieving process, tayo ay nagluluksa. Siguro postpone mo na mga major decisions kasi affected ang ating makakadesisyon na judge. Yeah, so ang affected kasi dito is, science ito, Ma'am Lala, is the brain natin, no? Which is yung sa judgment, prefrontal cortex ng brain. So aside from the cognitive, brain functions and emotions, physical, Ma'am Lala, isa din yun, no? Sa maaring ating mararamdaman. It can be changes in sleep patterns. Maaring hindi tayo makakatulog o putol-putol ang tulog or baliktad. It can be oversleeping. Okay. Yung binabanggit nyo, ang daming maaring pwedeng epekto. Yes. Pero meron bang stages? Kasi ganito po, meron ako, iba-iba mga nakilala. Pag grief, ito yung internal siya, Ma'am Lala, na nararamdaman natin yung pain, sakit, parang durog ang ating puso, damdamin. Yun yung grief, internal siya. But how we express it, yun yung mourning, na? Yung how we umiiyak tayo, or we shout, we become angry, irritable. So, iba-iba tayo ng pagdadaanan and how we express it. Pero kung pinipigilan mo, unhealthy ba yun? Napakita mo yung emosyon. Sometimes, it can reach to a point kasi, Ma'am Lala, pag hindi mo siya i-express, baka lang, no, magiging pent up siya inside, and ayaw naman natin yun kasi studies have shown na pag ito ay hindi natin i-express, na ilalabas, ay maaaring tumataas also, no, nakaka-cause siya ng, may effect siya sa ating mga neurotransmitters, no, yung hormones in our body, specifically cortisol, which is the stress hormone, and it's not good pag ito ay patuloy na mataas kasi it may lead to physical na mga symptoms, manifestations ng physical illnesses, maaring ganon. Or ayaw naman natin, Ma'am Lala, na one time, big time, na yung expression ng emotion is biglang anger, or magmamanifest into, halimbawa, mga road rage, mga ganon. So, mas maganda, we are sana able to express it in healthy ways. Healthy ways. Tama po ba yung iba minsan months bago maramdaman yung effect ng loss, o yung parang bago niya ma-realize na ay wala na pala si ganito, si ganyan. Normal po ba yun? Yes. So parang nagkaroon siya ng, parang naging in denial siya for the past few years. Yes. So part yun sa roller coaster of emotions na na-mention din kanina, Ma'am Lala. Yung meron part kasi na denial, na we feel numb. Oh, yes. We feel numb. Parang hindi pa nagsisink in the loss kasi mas ang priority natin at that point is matapos yung mga rituals, ceremonies, yung mga ganon. Kailangan ayusin yung mga finances, yung mga the things na kailangan gawin. But after a while, siguro pag wala na masyadong bisita, ang ating mga relatives ay umuwi na sa kanilang, tapos naiiwan na tayo mag-isa to process our own thoughts and emotions, maaaring dun na. Nagsisink in slowly. Yes. Kaya nabagay yung pag-isa. Sabi mo, pag iiwanang mag-isa, yung lalo na kung asawa,
diba? Yung Yes. naiwan. Or kahit bata, or bata, iba pa yung case. Iba Ano pa po, yun. sige, Oo. pag-usapan niya. Sige, sa asawa muna, yung talagang maiiwan na alam mong siya yung pinaka-apektado, huwag daw iiwang mag-isa. Mas maganda, Ma'am Lala, at any point sa grieving process natin, sa ating pagluluksa, mas maganda support system is very important. Kahit na we don't, sometimes kasi Ma'am Lala, hindi natin alam, no, kung anong sasabihin natin kung tayo ang support system. But yung that mere physical presence natin nandun ka, dadamayan mo, sasamahan mo ang isang individual na dumaan sa loss. Malaking bagay na yun. Paano po gagawin mo pag sinabi sa'yo na gusto kong mapag-isa? May ganun po, di ba? Pag nag-grieve, they want to be alone, hahayaan mo. We give them that safe space also. Kasi maaaring yun also yung way nila, Ma'am Lala, of coping. Na kailangan nila that safe space temporarily para they are able to, adjust on their own. Siguro doon, they cry, na walang nakakakita, they are able to process their emotions, na mag-isa sila, maybe because of, gusto nila to remember the loved one, na mag-isa sila. Pero kailan nyo malalaman na tama pa yung space na binibigyan nyo timing? Kasi meron pong tumutuloy po sa depression, di ba? Yung talagang hinihiwalay na nila yung sarili nila sa lahat. So, paano po malalaman kung ikaw po yung kamag-anak o kaibigan, paano mo siya masusuporta na okay, healthy space ito dahil hindi mo. O paano po malalaman sa punto na teka, baka kailangan na ng mas malalim na tulong. Yes, so very important, Ma'am Lala, kailangan at alam natin yung mga red flags, ang tawag namin doon. Pag ang isolation, pagiging detached, isolated, nag-iiba na ang kanilang functionality, naapektuhan na. For example, kung dati, after a while, kaya nang bumalik sa work, medyo natatagalan, or yung thoughts nila, nagpo-focus doon sa loss of a loved one, nagre-revolve doon to the point na hindi nila naaalagaan, even sarili nila. Nakakalimutan na nilang maligo, for example, apektado na ang self-care, kumapayat na sila, hindi kumakain, walang tulog, apektado na pati ang health, physical health, or umaabot, wag naman sana, Ma'am Lala, sa mga negative thoughts, no, na sana I was, or self-blame, no, na sana ako na lang, may mga survivor's guilt, mga ganon, or sana magkasama kami, mga ganon. So, pag ganon, mas maganda we reach out and let them know na our concern is there sa kanilang safety. Kasi Ma'am Lala, when there is loss pala, ang kailangan also ng loved ones na who are there to support, ensure the safety also of the person na who is grieving. We ensure na they are safe always at we are there to comfort them and give them the support. Anytime they need us. Anytime. Ito po yung isa sa struggle. Yes. Na marami. Gusto mong malaman niya na napunta para sa kanya, pero minsan di mo alam ang sasabihin mo.